Binalaan ni Pangulong Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address ang mga minahang sumisira umano sa kalikasan. Isang araw matapos ang SONA, bumagsak ang mining share sa stock market. Kaugnay nito, makakausap natin si Attorney Ronald Residoro, Vice President for Legal and Policy ng Chamber of Mines of the Philippines. Magandang umaga, Attorney Residoro. Magandang umaga, Howie, Kara. Okay, sa malaking bahagi ng SONA ng Pangulo ay tila binabantaan niya yung mining industry. Anong reaction ng ninyo at yung inyong mga colleagues sa Chamber of Mines? Well, para sa amin sa Chamber of Mines, ramdam namin yung frustration at galit ng Pangulo, no? Dahil sa mga nakita niyang larawan ng pagkasira na ina-attribute natin sa mining. Now, ang ikinaganda naman ng kanyang statements ay sinabi niyang puspusan nilang ipapatupad ang Mining Act. No? Ito yung matagal na naming panawagan na istriktuhan natin ang pagre-regulate sa mining industry. So para sa amin, may pros and cons ang statements ng Pangulo. But more than anything, nakikita namin na ito yung isang senyales na seryoso na ngayon ang pagpapatupad ng Mining Act. Bakit? What is the situation right now? Sinasabi nyo na gusto ninyo mas mahigpit yung pagpapatupad ng Mining Act. Bakit? Ano ba yung nakikita ninyong problema Well, ang ngayon? nakikita namin ay naglipa na pa rin ang illegal mining operations throughout the country. No? Ito ang malaking problema natin at ito ay isang problemang matagal nang hindi naaaksyonan. Okay. Sa SONA ng Pangulo, may sinabi siya doon, I will tax you to death. Kahapon ay kausap lamang namin yung Undersecretary ng Department of Finance. At batay doon sa statistics mismo ng gobyerno, wala pang 1% ang contribution ng mining industry sa GDP ng Pilipinas, gayon din sa employment. At may mungkahe yung ilang ekonomista, partikular si Professor Winnie Monsod, na patawag daw ng mas malaking tax ang mining sector sa ilalim ng tax reform package. Sa halip na kasi ngayon, doon sa tax reform package ng DOF, ang sinasabi, papatawan ng tax yung mga produktong binibili, yung VAT, dadagdagan, pero yung corporate tax, bababa pa nga. May nagsasabi, dapat i-tax yung mga mining companies, katulad ng sa inyo. Well, sa amin naman, ang aming basa ay ganito. Yung proposal ni Maring Winnie is anchored on her view na less than 1% ang ibinibigay ng mining industry sa ating GDP. Pero ang isang pwede nating anggulo ay 25% ang contribution ng mining sa regions where they operate, katulad ng sa Caraga at sa Mimaropa. 25% of regional GDP ang mining. So ang sinasabi ninyo, kung sa Pilipinas, maliit lang ang contribution, pero per local government or per province, mas malaki ang contribution ninyo. In the areas where mines operate, malaki ang contribution nila. Nadadilute kasi ang mining dahil wala naman, ang mga mina ay natatagpuan lamang sa select provinces, hindi sa buong Pilipinas. So yung proposal to increase the tax, ay matagal na rin naming kausap ang Department of Finance ukol sa bagay na ito. No? Marami tayong paraan para ma-enhance ang government share without necessarily increasing the tax on mining industries. Unang-una na nga, habulin natin yung mga illegal mines sapagkat kalahati ng ating gold production ay nanggagaling sa illegal mining. Ang illegal mines hindi nagbabayad ng buwis. So malaking bagay na yung mahabol natin sila at makolekta ang buwis na yan. Okay, gusto ko nang balikan yung SONA ni Pangulong Duterte dahil medyo marami din siyang sinabi doon. Well, I have to bring up na you were one of those who were seen lobbying against or even testifying against former Secretary Gina Lopez. But si Pangulong Duterte, many people were saying this on social media, sounded like he was channeling Gina Lopez in his rhetoric against the mining industry. But you just said, parang you welcomed President Duterte's statements about mining. So what's really the difference between Gina Lopez and what she was saying before? And then itong sinasabi ni Pangulong Duterte na parang, yun nga, sinasabi niya, ibalik to its virgin state yung mga kagubatan. Parang ganun din ang sinasabi ni Gina Lopez noon. Ang naging problema lang naman namin kay Secretary Lopez noon ay yung kanyang pagpapatupad ng walang due process. No? Agree kami sa mga sinasabi niya tungkol sa environmental protection at ang pagbibigay ng tamang share sa gobyerno at sa mga communities na impacted ng mining. However, ang naging problema namin ay yung kanyang tahasang pagpapasara ng walang due process. Sa amin, dapat pinakinggan muna lahat ng panig
bago tayo naglabas ng desisyon to close. Dahil ang tatamaan naman ng closures, hindi ang may-ari ng mina eh. Ang tatamaan ng closures ay yung mga taong nagtatrabaho sa mina. Okay, balikan ko lang itong sinasabi mo tungkol sa due process. Meron nga siyang pinasasara, pero in effect, wala pa naman sarado dahil under review itong mga orders. Yeah. That's right. At dahil nga under review, that's a form of due process, di ba? No, but, So, paano mo sasabing walang due process yung orders niya? Ang naging issue namin ay yung pag-order niya ng closure without getting the side of the mines. Oo. Pero hindi kaya nga nagre-review ngayon. But you're able to just give after the fact. you're able to give your side. Oo. Ngayon lang kami nakapagbigay ng panig namin on appeal. Prior to that, walang hearings. Hindi ito mangyayari kung nakaupo pa si dating Secretary Lopez, is what you're saying. No, the appeals process is there with or without Secretary Lopez. So, nung inilabas niya ang kanyang desisyon, ang option namin ay mag-appeal either to the Office of the President or mag-motion for reconsideration sa opisina niya. So right now, what is the status? Kasi under review nga ngayon yung resulta ng audit, ng mining audit. Well, tatlo ang nangyayari ngayon. Una, merong mga kumpanya na pumunta sa Office of the Secretary asking for reconsideration. Pangalawa, may mga dumiretso sa Office of the President asking for an appeal. At pangatlo, merong binabalak na third audit ang MICC or ang Mining Industry Coordinating Council. Okay. At yan ang aabangan natin kung ano yung magiging resulta niyan. Wala Maraming pa salamat po sa inyo, Attorney Ronald Residoro, Vice President for Legal and Policy ng Chamber of Mines of the Philippines.